tinatawag nating GIDA. Sinisiguro din natin na may hatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin sa pagsulong ng karapatan ng ating mga manggagawa, nilagdaan na rin ang Data Sharing Agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, Land Transportation Office, at Land Registration Authority. Sa pamamagitan nito, mas madali na matutukoy ang ari-arian ng mga employer na inatasan ng korte o ng quasi-judicial body na magbayad ng kanilang obligasyon sa mga manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Board. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, 16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, 28 wage order na ang naaprubahan. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan, hindi lamang sa ngayon, kundi sa pangmatagalan. Kaya naman, pinalawak pa natin ang mga serbisyong magbibigay ng seguridad sa panahon ng pangangailangan. Sa tulong ng SSS, ng Social Security System, simula Hulyo ng 2025, ang mga miyembro na may malilinis na record ay makakakuha ng loan sa SSS sa mas mababang interest. Bababa po sa 8% ang interest rate para sa salary loan at 7% naman para sa calamity loan. Bumaba po ang mga rate na ito mula sa dating 10%. Para naman sa mga surviving spouse pensioners, sa September ng taong ito, ilulunsad po natin ang Expanded Pension Loan Program ng SSS. Sa ilalim nito, maaari na rin pong makautang ang mga naiwang asawa ng mga yumaong pensioner ang hanggang 150,000 piso. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na matugunan ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembrong nasa ibang bansa. At para naman maipakita ang ating buong suporta sa ating mga overseas Filipino workers, natutuwa naman ako na ibahagi na sa ilalim ng agarang kalinga at saklono para sa mga OFW na nangangailangan o Action Fund, nakapagbigay tayo ng higit 1.4 billion na tulong sa higit 135,000 OFW. Sa susunod naman na buwan, ilulunsad na rin ang National Reintegration Network sa pangunguna ng Department of Migrant Workers at ng DOLE. Isa sa mga layunin nito ang pagtatag ng one-stop shop for reintegration kung saan ang DTI, ang DOH, ang DA, ang OWA, SSS, Pag-ibig, at ang mga iba pang ahensya ay magbibigay ng trabaho, negosyo, at pagsasanay para sa ating Galing! Ang lupit mo! Ay parang pagsaludo sa kakayahan ng ating mga manggagawa na nagbibigay dangal sa ating bansa. BBM lang malakas. We recognize our nation's pride beyond our shores. We Galing! also commend the outstanding workers of the Republic for 2025 here at home. They have shown excellence and dedication in their respective fields. Congratulations. Marami rin